Instant 13K agad ang na-scam gamit lamang yung videos ko doon sa aking TikTok account. Mag-iingat kayo sa mga ganitong klase ng mga modus, yung mga bura-buragang dito sa video ito. Papaalahanan ko kayo na maging maingat dyan sa mga bukod sa OLA, mag-ingat din kayo sa mga ganitong modus ng mga OLA agent o OLA bura-buragang na yan. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napakipollow po yung aking mga social media account. Pakisuportahan na lang po para makatulong po sa aking mga social media at aking mga social media account sa Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Then, disclaimer, uulitin ko, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Ako po ay sumisilip lamang at nagre-review upang makapagbigay ako sa inyo ng shared real experience kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil. Ulitin ko ha, maging maingat kayo sa mga yan. At disclaimer ulit, hindi po ako nangungunsi rito na huwag magbayad ng mga utang. Utang ay utang, responsibilidad po natin na ibalik yan. Kung may problema kayo sa mga paglabag nila sa karapatan nyo bilang borrower, may karapatan po kayong magreklamo sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Yun ang po masasabi ko, okay? And then, may message kasi sa akin kanya tanghali, nawala na siya ngayon. Nabura yata sa message niya, sa message ko sa TikTok. Hindi ko na makita. Buti na na-screenshot ko siya. At na-share ko yung sa aking Facebook, yung mga screenshot doon sa TikTok. Kung saan nahanap ko yung TikTok account na gumagamit ng aking videos. Okay? Ito siya, message sa akin. Good PM po, may nakatransaction po ako. Eli Palibo po ang name niya. Tapos mukha mo po. Help niya daw po ako mabura information ko sa all apps. Nakapagbigay po ako ng 13K. Yun lang. Aray ko. Tumira ng tres. Panis. Ayun, nautakan. Na-scam. Malinaw na scam. Kasi pagkasabi niya, nakita raw niya ako. Ako, as in, video ko. Pakita ko sa inyo. Yung mga pictures ko doon, actually, talagang marami yung ilang videos yun, 3 yata yung videos ko doon sa profile sa TikTok account na yun. Tapos, meron din yung mga mainstream media, yung mga abogado na ginagamit din ng TikTok account na ito. Kay Red, shoutout din sa kaibigan natin si Ate Red, meron din siya 2 video doon, Mag-ingat kayo dyan sa mga yan. Ulitin ko. Biruin mo, nagkapera dahil lang sa videos ko. Samantalang ako, hirap na hirap maka-views. At hirap ako makasahod dito sa monthly ko ng ganong kalaki, 13K. In the instant lang, 13K agad yung nakuha niya. Tapos wala man lang nagbabago sa buhay ng OLA victim. Mas na problema pa, mas na-stress pa. Kasi ang sabi ng OLA victim sa akin, yan po yung kanyang TikTok account na sabi niya, dati raw po siya OLA agent. Ipakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Dating OLA agent. Kwento nung scammer. Kayang-kaya daw po mag-delete ng information sa OLA apps at worse pa po, pinag-loan po niya ako para mabayaran. Uy, biruin mo, Pinag-loan pa para mabayaran. Para mabayaran yung burag-buragang kapal ng muka. Cash on need ng verification money, refund daw po. Grabe kayo. Tapos nung nakuha na niya yung pera, wala na, sobrang stress na. Di ba? Sobrang kapal po ng mukha ng mga gumagamit ng mga videos namin na mga tumutulong lamang sa mga biktima ng mga online lending apps. Pagkatapos kayo mga coops sa mga buraburagang mga all agent, ginagarapal nyo. Problemado na nga sa pera, problemado na nga sa buhay yung tao, yung mga biktima, ginadagdagan nyo pa ng pagiging coops. Biruin mo, pinag-loan pa. Ibig sabihin, lalo siya nagkaroon ng utang. Diba? Nag-loan siya doon para raw ma-refund sa verification. So it means, baka nga legit na all agent yan. Biruin mo, pinag-reloan, pinautang, tapos ginamit ng bayad para mabura. Eh, hindi naman niya buburahin yun. Diba? Dadagdagan pa niya yung utang ng tao. Mas lalong mai-stress din, lalong madadagdagan yung mga harassment na gagawin ng mga OLA.
Kaya sabi ko sa inyo, no, sa dami ng videos na ginawa ko, alam ko hindi magkakaroon ng views tong ano to, about sa mga bura-buragang scam. Kasi ito yung mga ayaw na panoorin ng mga ibang mga biktima ng ulan. Now, which is very important to you to understand why I am doing this kind of videos. No? Lalo sa mga bura-bura na, nagka-problema na nga kayo sa ulan, gusto niyo pa ng another problem, the bura-buragang. Sinubukan ko kasi yung mga bura-buragang na yan. May nasubukan ako ng 500 daw per apps. Eh, paano kung may 10 ako, di 5,000 agad. Tapos, ang nangyayari? Wala. Hindi mo nila mabubura yun eh. Kasi yung Ola lang makakabura, hindi naman yung ibang nasa labas ng kanilang company. Hacker. Kaya na nagkaroon ng hack dyan sa mga yan. E sila mismo, mga nang-hack na mga phones na mga ginagamit natin pang-access doon sa mga online lending apps na yan para ma-hack din yung mga phones natin, di ba? Kaya paano nila i-access yung paano nila mga-hack? Binibiktima lang kayo ng mga yan, mga loko-loko yung mga yan. Ito mo, nagsayang lang po, 13K. Bro mo, one time lang siguro, one time payment na, napunta pa sa kanya yung lahat. Kakalungkot lang isipin na ginagamit sa katarantaduhan yung mga taong gusto lamang tumulong sa mga biktima ng Ola. Diba? Yung sana dinuhit nila. Sabihin sana, binigay na lang niya doon sa mga Ola. Binayaran na lang sana niya yung mga Ola niya. Diba? Hindi nga sana bibiro. Sana binayad na niya sa Ola para natapos na yung problema. Kesa doon sa paglapit doon sa bura-buragang at gamit yung aking image. Siyempre, masisira yung image ko dahil ginagamit. Even Boss Rai, shoutout kaibigan, ginamit din yung kanyang mukha dyan, nilagyan ng AI yung boses, tsaka yung mga pagsasalita, di ba? Ate Red, laging gamit yan, kala nagpapautang kahit hindi naman. Pautang Ate Red, pang scatter. No, joke. Pero hindi, paalala ko lang sa inyo, mga kajay. Hindi na nga biro yung mga problema niya sa mga online loan apps, sa mga online loan apps. Dadagdagan niyo pa. Maging vigilant kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga yan. Imbis na dapat niyong gawin is, kung wala kayong pambayad, hayaan nyo lang. Ngayon, gawin naharas kayo. Hayaan nyo na muna kasi hindi na matitigil ang mundo ninyo kapag huminto kayo sa buhay ninyo. Katulad niyan, may problema kayo. Yung mga harassment na mga yan, hanggang dyan lang po yan. Never pa naman ako nakarinig na may ginawang hindi maganda talaga yung mga ula ages doon sa tao. Yes, nagagawa yung ibang mga bagay na tulad ng pagpapadala ng kung ano, pagpo-post sa social media, naranasan ko yun. Yung pagpapadala ng mga anong bagay, mga tulad ng kabaong, mga bulaklak ng patay, di ba? Yes, they can do that. Yung pagpapadala, tatawag sa mga City Hall, yung mga bombero, papadalahan ka ng malaban, ambulansya. Yes, they can do that. But unfortunately, hindi nila kayang manakit ng physical. Okay? Talagang ibabaon lang kayo sa kahihiyan, saka sa mga pananakot at pagbabanta. Hanggang doon lang po 'yon. If you need help, lumapit na lang po kayo sa mga ahensya ng gobyerno like the PNP Anti-Cybercrime, the NBI Anti-Cybercrime. Ayaw ko kung meron pang tao, I'm not sure kasi wala na po yung sila Sir Winston Casio at si Atty. Gilbert Cruz, no? Pero try nyo rin, dyan sa Mikam Krami, meron naman din dyan, tsaka sa Pasay. Pero I will advise to you, huwag kayong naniniwala sa mga bura-buragang, lalo na videos namin yung ginagamit nila para manlamang-lamang po ng kapwa. So sana nakatulong ang video ito muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa uulitin.